Meeting. Wala talagang ano sa iyo. Kayo, message siya. Tuwing every Sunday. Tapos, kayo ko yung nag-handle yata ng mga bata. Kawawa ko yung puro natin. Hindi na yata makapag-asawa. sa church natin. Kaya napaka-bless natin at meron tayo pagkukulang na napakasipag. At talagang wala siyang pagpiliin, kundi palaguin ng ating church. Kaya pinag-support at huling Wednesday na rin namin dito. Next Wednesday, pinikat na rin kayo. Mabalik na kata. Kaya sabi ko, kahit pa paano, tulungan natin ang kalang. Amen. Kaya nga na po. Sa magbibigay ng mensahe. Kaya naniniwala ko na ito, lahat tayo ay gift of exhortation, gift of teaching. At alam ko lahat tayo ay bagay. Okay. Kaya lang po, okay, kanina ko lang prepare. Okay, Pastor, ilang minuto tayo sa occasion, Pastor. Kami at 25 subjects. Sabi ko, mahaba na kuya sa akin. 15 minutes lang. Bago ko pumisahan ko, doon tayo sa magkwento. At yung kwento ko, hindi ko makakalimutan. Elementary ako. Aalala ko makakaway ko na name ko. Elementary. May mga nagpupunta. Yung radio subject. Yung madre, may mga kakista, kakapon. At meron akong kwento na hindi makalimutan. Hindi ng burol. Sabi sa kwento, naglalakad ng isang lalaki sa gilid ng burol. Gabi, madilim, walang ilaw. Habang naglalakad siya, nadulas siya. Nadulas niya, siyempre burol yun, Panginoon. Sumabit siya sa isang puno sa burol. At pagkasabit niya, nanalangin siya, siyempre sa gitna siya ng kamatayan. Hindi niya alam kung gaano kalalim yung burol. Di ba? Pag-ibig, wala siyang makita. Sabi niya, Lord, tulungan po ako. Sa gitna po ako ng kamatayan. Sumagot ang ating Panginoon Diyos. Ang sabi niya, umitaw ka. Umitaw ka sa pagkakapit. Ang sabi ng lalaki, hindi Lord, mamamatay ako. Mamamatay ako Lord pag umitaw ako. Anak, umitaw ka. Hindi siya naniwala. Kumapit siya. Hanggang lumiwanag. Gawit na gawit siya. Nung makita niya, isang tangkal lang pala yung pagitan ng mukha niya at saka yung lupa. Alam niyo mo kung minsan, may faith tayo. May pananampalataya tayo. Pero kung minsan, hindi natin alam o hindi natin kailulugan, oo, nagdarasal tayo kung minsan. Humingi tayo ng patnubay niya. Pero kung minsan, yung sariling desisyon mo pa rin yung nauuna. At yun po yung nais natin pag-usapan ko ngayon. Introduction pala po yun. Okay. Sa bawat akong ginagawa natin sa buhay, madalas umaharap tayo sa mga pagsubok. Sino ba dito yung walang pagsubok? Diba? At hamon na tila walang natapsan. Unlimited. Pag sinabi mong problema, araw-araw yan. Kahit kagaling mo ng church, hindi ibig sabihin, paglabas mo, wala ka ng problema. Diba? Araw-araw, unlimited. Ibigyan tayo ng pagsubok ng ating Panginoon. At sa gitna ng mga ito, yung faith natin, yung pananampalataya natin, ang nagsisilbing gaway natin. At lakas upang magpatuloy tayo sa araw-araw na ginagawa. Yung pananampalataya natin. Pero kung minsan, nawawala yung pananampalataya na meron tayo. Kaya isang katanungan ngayong gabi at ang ating title, nasaan ang iyong pananampalataya? Where is your faith? Isang katanungan na galing din sa ating Panginoong Hesus. At ito po yung pag-uusapan natin. Where is your faith? Nasaan ang iyong pananampalataya? Sa gitna ng mga problema, sa gitna ng mga pagsubok,
nasaan yung pananampalataya natin. Ang reference verse natin ngayong gabi ay mababasa po natin sa Lucas chapter 8, verse 22 to 25. Ang sabi po rito, isang araw, sumakay ng bangka si Jesus kasama ang mga tagasunod niya. Sinabi niya sa kanila, "Pawid tayo sa kapila ng lawa." At ganun nga ang ginawa nila. Nang naglalayag na sila, nakakulong si Jesus. Maya-maya ay lumakas ang hangin at pinasok ng maraming tubig ang bangka nila. Kaya nalagay sila sa panganib. Nilapitan si Jesus sa mga tagasunod niya at ginising. Guro, lulubog na tayo. Umangon si Jesus at pinapigil ang malakas na hangin at ang malaking alon. Tumigil ang mga ito at biglang umalma ang panahon. Pagkatapos, tinanong ni Jesus ang mga tagasunod niya, "Nasaan ang pananampalataya ninyo?" Namangha sila at natakot at nag-usap-usap, "Sino kaya ito? Kahit ang hangin at ang alon ay inuutusan niya at sinusunod siya." Amen. Kung titignan ko natin yung sitwasyon na to, ito yung sinabi niya rito, tumawid tayo sa kabila ng lawa. Kung titignan natin yung konteksto ng chapter 8 ng Lucas, buong araw, kasama nila ang ating Panginoon Hesus Kristo. Kung babasahin mo sa Bible, kung babasahin mo yung Lucas chapter 8, sa una, buong araw kasama nila si Jesus Christ. Di ba? Sa malawak na konteksto, ang kabanata 8 ng Lucas ay naglalaman ng mga aral ni Jesus tungkol sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kung titignan din natin sa Lucas chapter 8, verse 4 to 15, sa una, nagturo siya ng alinghaga. Kabilang ang mga parabola ng maghasik. So imagine, sa buong araw, kasama mo si Jesus, ang topic niyo yung it's about faith, pagtitiwala sa Diyos, and all of a sudden, tumawid lang kayo ng lawa. Nagkaroon lang ng bagyo, nakalimutan mo agad kung sino kasama mo. Diba? Minsan ganyan tayo eh. Diba? Minsan, kalalabas mo lang ng church, nakasalubong mo. Kung nakasalubong mo, minsan yung manibihil sa'yo. Minsan nakakalimutan mo yung faith mo. Lord, dito na naman siya. Minsan ganun tayo, tali namin, parang may amnesia na kagad. At kung titignan mo ang buhay mo, yung kalalagayan mo ngayon, compare sa mga maraming testimony, kahit hanggang ngayon, minsan nakakalimutan pa natin yung faith natin. Yung pananampalataya at pinagkakaya. Kung kasing liit lang ni Brother Anton ang pananampalataya, hindi talaga tayo mag-prove. Dapat laki-laki niya. Ano mo, Brad? Retry. Pero ganyan ka lang tayo. Diba? And kung titignan ba natin, yung mga alagad, ang daming mga miracles na kasama nila ang ating Panginoon sa Kristo. Sa Lucas chapter 4, verse 38 to 39, yung nagpagaling ng mga may sakit si Jesus. Si Jesus ay nagpagaling ng iba't ibang may sakit at nagpalaya ng mga sinasapian ng demonyo. Pangalawa, paghilom sa mga may karamdaman sa Lucas chapter 5, verse 12 to 16. Pagpapatawad at pagpapagaling ng paralitiko sa Lucas chapter 5, verse 7 to 26. Pagsasauli ng buhay ng anak ng balo sa Lucas chapter 7, verse 11 to 17. Pagpapalaya ng isang sinasapian ng demonyo sa Lucas chapter 8, verse 1 to 3. So imagine, ang daming mga milagro na ginawa natin kayo sa Diyos na kasama nila. Pero tumaan na yung bagyo.
sinusukat nila agad kung sino yung kasama nila na nagpapagaling, bumubuhay ng patay. Minsan ganun po tayo eh. Kunting problema lang, kunting pagsubok lang. Ano ang common na problema ng mga Pilipino? Financial. Minsan, pag nagka-problema tayo financial, imbis na ang Diyos sa manahin natin lapitan, minsan, pag inisip natin agad, sino kaya ang pwede lapitan, kasi kaya, kapitbahay ko kaya, sino yung pwede kong i-message sa messenger para lapitan. Minsan, ganun lang tayo. Hindi ko sinasabing huwag tayo lumakit. Pero, ano sinasabi ng Matthew chapter 6, verse 17? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all of these things shall be added to you. Diba? May tatlong points ko lies na bigyan ng diin dito sa verse na to. Ang unang point, ang bagyo ng buhay. Lahat tayo nakakaranas ng ano sa buhay. Sino ba hindi? O bata, middle age, handa, yun, may trabaho. Lahat tayo nakakaranas ng ano sa buhay. Problema, pagsubok, pangamba, at walang katiyakan. Tulad ng mga alagad, may mga pagkakataong tayo ay natatakot, nawawalan ng pag-asa, at nag-aalangan kung narinig ba tayo ng Diyos. Minsan kasi, inisip natin, parang yung lumabas natin ng verse, minsan parang inisip mo, tulog naman yata ang Diyos eh. Tulog naman yata sa Kristo. Di ba? Ngunit tandaan natin, kasama natin ng Panginoon sa Kristo sa pangkat ng buhay natin. Minsan, nahihiyak tayong gisingin siya. Pero hindi. God is in control. Si Kristo, kontrolado niya lahat ng bagay. Hindi ibig sabihin na alam mo kung siya, hindi ibig sabihin na wala na sa buhay. Hindi siya kailanman na wala ng kontrol. Anong sabi sa Colossians chapter 1, verse 16 to 17, sapagkat sa mamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa, nakikita o hindi nakikita, maging trono, pamamahala, pamunuan o kapangyarihan. Lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya, siya ay una sa lahat ng bagay at sa pananampalataya niya ay nananatiling buo ang lahat ng bagay. So, pinapakita dito na si Kristo ang may hawak at nagpapanatili sa buong sanlibutan. So, kung mga ito nga kontrolado niya. Imagine, hindi ko alam kung anong kalagayan natin ngayon. Kung anong dala-dala natin problema ngayon. But have faith. Dahil ka magkaroon ng pag-asa sa buhay, lalo kung kilala mo kung sino yung sinasamba mo na si Jesus. Amen? Yes, amen. Awit chapter 135 verse 6, anuman ang kalooban ng Panginoon ay ginagawa niya sa langit at sa lupa, sa dagat, at sa lahat ng kalaliman. Walang bagay na hindi isaklaw ng kanyang kapangyarihan. Lahat saklaw niya. Lahat. Ano ba? Kahit hindi mo sabihin yan. Actually, lahat eh. Alam ko natin kayo ng Diyos. The only thing we need to do is out. Sumapit ka. Minsan, nahihiya ka eh. Minsan, nahihiya tayo. Minsan, hanapin mo lang kasi yung pananampalataya sa meron. Sabi nga rin sa Bible, ano yung verse 9 pa po, kung mayroon kang pananampalataya na kasing laki mo. Buti lang mustasa. Buti lang mustasa. Kaya mo sabihin sa pulot na yun. Bigat kasi ng dagat. Minsan naman, tayo sa ano yun, medyo patay. Minsan, yan din yung problema kung bakit hindi tayo nakapagbigay ko minsan. Kasi may patent tayo sa puso natin. Minsan, common reasons
Medyo lang tayo, medyo malayo sa first. Common reasons ng mga Christians, kung bakit hindi tayo nakapagbigay. Diba? Ang common reasons, sabi, due dates, maraming bayarin. Hindi. Actually, minsan naman, kasi nasabi nila, ang stand ko kasi, yung, wala kayo. Hindi, yung stand ko naman, sa Corinthians. Actually, isang stand lang naman ang nahanap natin pwede sabihin natin. Yung stand ng puso mo. Ano ba ang katatayuan ng puso mo? Hindi natin kailangan mag-debate sa Malakay Christian, sa Corinthians. Isa lang yung nahanap natin pwede puso mo. Ano bang kalagayan ng puso? And ganoon din sa ating pananampalataya. At yun yung tip. Gusto mong maalala lagi yung pananampalataya. Dapat kilala mo si Kristo sa buhay. And start na dapat alam mo na mahal mo ang Panginoon si Kristo sa puso. At yun ang key. Kung hindi mo mahal at hindi mo kilala yung sinasabi mo, it's impossible na mangyari yung Matthew chapter 6, verse 60 verse that it is righteousness. All those things shall be added. Amen. Pangalawa po, ang tugon ni Jesus. Ang unang reaksyon ng malagad ay takot. Minsan ganun po tayo, di ba? Nagkakaroon tayo ng mga problema, pagsubok. Minsan takot ko nung una, kaya nawawala yung pananampalataya natin. Kaya kalalabas sa church, kaya katapos sa prayer meeting. Paglabas mo, may problema agad-agad, minsan nakakalimutan mo, galing ka pala sa church. Minsan nakakalimutan mo yung puro ni Pastora. Minsan nakakalimutan mo yung puro ng Brother Twin. Diba? Nawawala agad yung faith na meron ka. Ngunit ang tugon ni Jesus ay kapayapaan. Lagi ko natin tatandaan. Kapayapaan lagi ang tugon ng ating Panginoon sa Diyos. Sa isang salita, pinatigil niya ang bagyo at ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan. Ito ay paalala sa atin na anuman ang pinagdadaanan, hawak niya ang lahat. Minsan, hinayaan niya tayong maranasan ang bagyo upang palakasin ang ating pananampalataya. Yes. So, inaalam ko natin po yung Diyos minsan na magkaroon tayo ng maraming pagsubok. Para ma-train na ma-train, lumago na lumago, lumaki na lumaki. Yung pananampalataya na meron tayo. Parang sa school lang natin eh. Hindi mo pwede sabihin yung ini-exam mo ng grade 1, una sa grade 6 ka na. Maling-maling mo na yung grade 1 ini-exam. So, ibig sabihin, talagang araw-araw unlimited yung problema o yung pagsubok na binibigay sa ating Panginoon para lumabukas sa pananampalataya. Hindi rin ka binibigyan na ating Panginoon Diyos na, okay, pwede, bigyan ka natin Panginoon sa naranasan mo natin, pero kaya-kaya mo na solusyonan yun. Pero asahan, bibigyan na kahit ang ating Panginoon Diyos na panibagong pagsubok para lumabunan mo yung pananampalataya na meron ka. Unang Pedro chapter 1 verse 7 to 9, sabi niya rito, ang ito bagamat nasisira ay pinapadaan sa apoy upang malaman mo kung talagang kalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa dito ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan at dakilain at paparangalan sa araw na mahiyag. So yun nga po yung sinasabi natin kanina. Sinusubok ng ating Panginoon Diyos ng faith, pananampalataya, meron ka. Kaya ilang kasunod, Iso Kristo, asahan po natin, lagi may pagsubok. Wala mo tayo makabasa sa Bible na lahat apostol, laging masarap ang buhay. Kung sumunod kay Kristo. Lahat, ngayon, sa pangalit ng buhay, lalo si Pablo. Diba? Pag-feel mo yung masarap, yung ginhawa ng iyong pananampalataya, kung marunong kang magluto. Sabi nga ni Brother Ulino nung araw, matatandaan mo, sa bilang isang Kristiyano, sabi niya, there are two is in life. Sabi niya, di ba?
Yung unang E, nakatandaan natin. Yung, hindi ko talaga makalimutan ang kailangan. Yung unang E, yung Diyos. Ang buhay ng isang siyang subok natin. At pangalawang E, yung joy. Tapos ng pagsubok, tapos sa mga pinagdaan mo sa buhay, laging may. Hindi ko makalimutan sa pangatlo po, malapit na. Ang hamon sa atin, ng ating Panginoon sa Kristo, ngayong gabi. Ang tanong ni Jesus sa isang hamon para sa atin, where's your faith? Nasaan ang inyong pananampalataya? Tayo ba ay nananalig sa Kanya kahit hindi natin naiintindihan kung anong mangyayari? Tayo ba ay nagtitiwala na Siya ay laging may kontrol ng buhay? Ang pananampalataya ay hindi lamang para sa mga panahong payapa buhay. Kaya ay ang buhay. Kasi kung minsan, masyadong kayahay ang buhay, payapa ang buhay. Payapa ka na rin eh. Relax ka na rin. Rely ka na lang sa sarili mo. Diba? Pero pag lagi ka may pagsubok, lagi mong naalala yung pananampalataya. Kaya, napakalaga. I-embrace mo yung pagsubok, yung mga pinagdadaanan mo sa buhay. Kasi mayroong magandang aral na gusto mong ipagawa sa iyo. Sabihin sa iyo kayo Diyos sa buhay, sa pagsubok na pinagdadaanan natin. Hindi lamang sa mga panahong payapa, kundi sa mga panahong pagsubok. Ilang po po sa pagsudan. Nais kong basahin ang ating susay. At nais ko po encourage ang bawat isa. Lagi po natin alalahanin para tayo. Pero natin hayaan na lumalabas tayo ng church na nawawala sa isang labdang pananampalataya. Pero gaya ng mga alagad na kasama ng ating Panginoon. Sa pagkat. Dumaan lang yung bagyo, nakaranas ng kunting pagsubok, nakakalimutan na agad kung sino yung Kristo na sinasabi. Kung sino yung Kristo na nag-bless sa'yo ng 100 times sa mga karaang ang buhay. Imagine kung gaano ka nakalayo. Sa bawat pagsubok na ating hinaharap, tandaan natin na ang Diyos ay laging nandiyan upang gabayan tayo. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa sa kabila ng mga hamon. Magtiwala tayo sa Kanya sapagkat alam niya ang pinakamainam para sa atin. At tuwing tayo nanarapat, alalahanin natin na ang Diyos ay may plano at layunin para sa bawat isa. Patuloy tayong manalangin at magpasalamat sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. Ang ating pananampalataya ay ang ating sandigan sa panahon ng kagipitan. Ngayong gabi, tanong po natin sa ating sarili, nasaan nga ba ang ating pananampalataya? Praise our faith. Ngunit tayong manalig, lumapit sa Diyos at ipagkatiwala ang buhay sa Kanyang. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makabayari.